Yeah, alam mo napakadelikado nito kasi yung definition ng when do you initiate the impeachment complaint, talagang kailangan pala na, well, in not so many words, ayokong bigyan ng ideya yung iba't ibang mga political na grupo, pero parang mag-uunahan na lang sila kung sino yung mauna, and then yun na yun. That's how things go. Kasi mahirap na magkaroon ng overreach yung korte na pinapakialaman pati yung internal na dynamics sa House of Representatives, na malinaw naman na may impeachment na nangyari nung panahong yon. Pero lumalabas apparently the Vice President was not impeached. Parang may ganung may ganung mensahe na ipinapadala kasi the process was problematic to begin with. Tingnan natin sa mga ngayong taon kasi alam naman natin na may impeachment complaint na i-file against the President. Tapos akala natin isa lang pero dalawa pala yung ni-receive ng House Secretariat. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa ikatlo. Parang hindi pa natuloy eh. At di natin alam kung itutuloy pa ba nila ito. But what is certain is by next week, pag natapos na yung 1-year ban dun sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, malamang kesa sa hindi, may mga magpa-file din. At kung pagbabatayan natin yung mga pahayag sa media, mukhang meron na magpa-file, at least one meron. Yeah, patuloy po tayong maghanda, magbantay at kumilos kasi gaya ng nabanggit mo, maraming issue talagang kinakaharap ang lipunan. Nandyan yung issue sa political dynasty, ongoing yan, bantayan natin. Tapos yung topic ng impeachment complaint din, hindi lang laban sa Pangulo, kundi laban din sa pangalawang Pangulo. Siyempre, on top of that, nandyan din yung flood control scandal. Siguro yung pakiusap lang natin, tsaka pati na rin sa mga kaibigan natin sa media, total nagtuturo din naman ako ng periodismo, sana alamin natin yung prioridad sa usapin ng pagre-report ng issue. Alam ko naman medyo salacious at medyo juicy yung iskandalong kinakaharap ng ilang mga artista, lalo na't may pinag-uusapang ampaw na may sensitibong larawan. Pero hindi naman ito, yan, napapatawa ka na rin, di ba? Kasi hindi naman talaga ito burning issue of the day. At tingnan natin kung ano yung relevance. Kung gusto ninyong i-report yung tungkol sa naging iskandalo, mas usapin pa ito ng privacy ng kababaihan at karapatan ng kababaihan. Hindi naman issue kung may sensitibong larawan ba o hindi. At hindi ito dapat sana maging bahagi ng news cycle, at kung mababalita man, sana alamin natin yung prioridad at kung ano yung mas kinakailangan para po sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. So, yun lang po. Pasensya na't lumabas ako sa arena ng kontradaya at medyo nagpaka-profesor ng konti sa periodismo. Pero salamat na rin sa pagkakataong ito. Ayan. Thank you din po, Prof, sa oras niyo at sa panayam po ngayong gabi. Maraming salamat po.